Ang cute talaga nitong si Brindel na nunundo pa siya ng kalaro niya at kasama paglabas. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Medyo napa-advance ang paglabas nga pala ni Malia ngayon na nagyaya na nga siyang bumaba dyan pero hindi siya ang bida for today's video. Nakalabas nga lang kasi talaga siya kaya naman ayan kinailangan na rin siyang papasukin agad ulit ni Mother since pinainom lang talaga siya ng gamot dyan. Noong kinagabihan naman ayan napalabas naman na ni Mother etong si Brindel kasi alam nyo naman etong mga aspins natin maya't maya kung lumabas. Kasi naman etong si Brindel magwawala talaga yan hanggang madaling araw kapag hindi mo napalabas sa gabi. Pero nakakatuwa sa kanya, hindi yan dediretso sa labas guys. Pagbaba niyan, pupuntahan niya talaga muna etong kasama niya na si Britney. Hindi nga yan lalabas dito sa kanilang office area nang mag-isa lang siya. Kailangan talaga magkasama sila at ngayon nga tatlo na sila kasama pa si Oreo. Kinabukasan naman si Kuya Sermenyo, eto nga nagpaligo na dito kay Kimbo since syempre tuloy-tuloy ang pagpapaligo sa ating pack members. Lalo na nga lately, Diyos ko, napakainit talaga ng panahon at grabe yung init, hindi na naman kine-carry. At kahit nga sabihin pa na lagi lang din naman silang nasa aircon, Diyos ko, kapag lumalabas naman sila, grabe rin talaga yung init na talagang nakukuha nila mula sa labas. Dati nga dun sa office area nila, tuwing lalabas sila, may hangin pa talaga. Pero ngayon, Diyos ko, talagang napakainit na tapos wala pang hangin. Kaya yung ganitong pagligo nila, Diyos ko, ito na lang yung makakatulong sa kanila para kahit papano ay may panlaban sila sa init at presko-presko sila. Kaya guys, yung mga fur babies nyo, kung sila ay alpas man at hindi nyo alam kung nasasaan sila sa mga oras na sobrang init, Diyos ko, make sure na hanapin nyo sila. Sigurado kasi talaga na uso na naman ang heat stroke sa sobrang init ng panahon ngayon. Para naman sa mga indoor fur babies natin, make sure na palagi natin sila nagbibigyan ng enough na water para nga po lagi rin silang hydrated. At syempre, huwag kakalimutan ang ligo nila. Kung tayo nga init na init sa sarili natin, kapag hindi nakakaligo ay lalo na sila ang kakapal pa ng balahibo ng mga yan. Anyways, balik na tayo sa video. Eto for the shampoo na nga dito si Kimbo at ang ginamit nga sa kanya ay yung Madre de Cacao shampoo. Eto nga rin pala yung mostly tinatanong sa amin, ano ba daw talaga yung shampoo na ginagamit namin since dati Bearing Thick and Fling nga yung pinakita namin sa inyo. Yun pa rin naman yung ginagamit namin pero kasi mahahirap humanap noon ng malaking nga po yung lagayan. Always maliit lang yun sa mga vets. Syempre, mas makakatibid tayo kung malaking galon na at syempre hassle rin kapag maliit kasi isang bottle parang pang isang pack member lang yun. At isa pa, gusto rin talaga natin etong Madre de Cacao kasi sa totoo lang maganda rin naman talaga siya at napakarami talagang benefits para sa ating mga fur babies. Yung Madre de Cacao na shampoo, makakatulong siya kung meron mga skin issues yung inyong mga fur baby. Pero kung wala naman, marami rin siyang benefits. Kaya pwede mo siyang gamitin sa fur baby mo kung meron man sila mga skin issues or wala. At isa pa, napansin rin namin kapag Madre de Cacao yung ginagamit sa kanila, maganda rin talaga yung kanilang balahibo. Hindi nga lang siya kasing bango nung ginagamit namin na Bearing Thick and Fling na color red. Pero iba pa rin talaga yung pakiramdam niya or yung itsura niya sa balahibo ng ating pack members. Anyways, ayun na nga for the blower na nga dyan at dalawa sila nagbo-blower. Alam nyo naman, talagang ginagamitan natin sila ng dalawang blower para mas mabilis. Pero magkaiba yung blower na yan kasi nga po yung isa dyan ay monster blower at napakalakas talaga niya. Tapos yung isa naman is yung normal blowers lang na nabili namin sa Facebook. Bale yung monster blower parang times 2 yung lakas niya mula dito sa normal blower or mumurahing blower na ginagamit namin. Kaya naman meron kami nitong ganitong blower kasi ito yung ginagamit namin sa mga puppy. Syempre kapag puppy ka, kailangan talaga mas mahina pa rin yung blower na gagamitin mo sa kanila. Hindi rin nga pala kami gumagamit guys nung hot air setting sa ating pack members. Feel kasi namin very uncomfortable yun. Kayo kaya yung bigyan ng napakainit na hangin, diba? Napaka-uncomfortable na. Kaya naman hindi na namin siya nilalagay sa hot setting at konting tiyaga na lang nga sa pagbablower. Matagal man pero natatapos rin naman. Eto nga na makatapos si blower, etong batang to, diniretso na rin nga siya sa loob ng mansyon. Mukhang napagod na rin naman siya sa pagligo niya kasi umikot nga lang siya ng isa at umakyat na nga para makarating na dyan sa kanyang room. O diba, napakabait. Look, kinakapunan naman. Ito na ang ating pack members. Kung mapapansin nyo, hingal na agad sila kakalabas pa lang nila niya. Gaya nga kasi nang sabi ko, sobra na talaga yung init. Noon nga 4 PM lumalabas na sila. Pero ngayon, hindi namin sila kayang palabasin ng 4 PM. Kung noon kasi ang alas 4 ay talagang malilom na. Hapon na kasi noon tapos medyo malamig na rin yung hangin. Ngayon yung alas 4 parang
parang katanghali ang tapat pa rin sa sobrang init. Kaya naman imbes na 4 PM nag-adjust po kami ng oras ng pagpapalabas sa ating pack members, which is 5 PM na po. Kaya nga minsan si Hercules, gabi na rin talaga siya nakakatakbo-takbo doon sa labas. Kasi nga po alam nyo naman late na rin tayo natatapos magpalabas sa ating pack members. Siguro nga yung init din yung reason kung bakit iba natin pack members hindi na masyado nakikipagkulitan at ilan-ilan na lang sa kanila yung nakikipagkulit na ganyan. Alam kasi nila na kapag nag-hyper sila at nakipagkulitan ng todo-todo ay nako talagang mahihinga lang sila at babanasin. Kaya naman mostly mga kalmado lang sila na ganito.